So yun po mga Dapper Cats, welcome back ulit. Ako na naman to. Yan, J. Guevara TV, isang Tito Big and Joey, TVG Defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Well, let's talking about Coach Real Talk Darbs. Ito pa pag-usapan natin to mga Dapper Cats, no? Etong pagparinig. Ito na naman tayo. Pagpatama na naman ulit. Kaka-umpisa ko pa lang, pinangaralan na kita, Paulo eh. Tapos ngayon, kakapanood ko lang ng video mo. Paulo Contis, may banat na naman po sa Tito Vic and Joey. Ito nga po daw, ang sinabi niya, wala na daw pong karapatan ng Tito Vic and Joey sa Itbulaga dahil sila na po ang bagong host. Marami pa po, panoorin nyo dito sa dulo ng video to. At eto nga, good news. Etong TV5 or ang Tito Vic and Joey ay mapapanood na ulit sa CNN or sa RPN 9. So panoorin natin tong video ni model of Charing. Ni model para lubos to nating maunawaan. May naka-live pa si model, no? So panoorin ho natin tong kanyang pinagsasabi ho dito bago tayo mapunta dun sa issue ni Paulo Contis na may pagbanat na naman ho sa Tito Vic and Joey, no? So eto. O nga pala, sa mga Dapper Cats dyan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Ito, manoorin natin to. Good news sa Tito Vic and Joey. Okay, play. So ito, meron po akong magandang balita para po sa mga Dapper Cats. Okay? Kasi ngayong December, nakita po natin na umuwi yung pong title na Itbulaga sa Tito Vic and Joey. At lahat po tayo nag-celebrate po dyan. Pero this coming January, yung pong Itbulaga ay uuwi naman sa kanyang orihinal na tahanan. Yeah. So po, sa estasyon kung saan po nagsimula po ang lahat. Yan po ang Channel 9, RPN 9. Ngayon po kasi ang RPN 9, ang umuokupa ay yung CNN Philippines. So, alam niyo yung RPN 9 na yan? Tignan niyo yung unang logo ng Itbulaga. Yan o, yung unang logo ng Itbulaga na yan na number 9, yung E dapat naging 9. No, talagang yun talaga yung parang talagang tugma doon, no? Yung RPN 9 tapos yung Itbulaga. Ba't ko napindot yun? Tugma ho talaga. Ayan, hindi yung RPN 9 tsaka yan, no? So bali, sino ba nag-post niyan? Si Jaco De Leo. Jaco ba yun? Pangalan niya? O siya ata nag-post nun. Nakalimutan ko lang ano yung nakalagay dun sa caption niya. Pero mapapansin nyo, halos parehas. Number 9. At ayan din yung logo na gamit-gamit nila nung nandun pa ho sila sa RPN 9. So yun, tuloy natin. starting January 6 ay mapapanood na po ang Itbulaga EAP sa RPN 9 every Saturday. Every so tuwing Saturday. weekend po mapapanood na din sa RPN 9. Ibig sabihin po mas malawak yung pong maaabot. Bukod po sa meron tayo sa TV5 ay meron na din sa CNN Philippines Channel 9. Pagkatapos po na magkaroon ng arrangement between TV5 and yung NMC. Yung NMC po, yan po yung korporasyon na nagmamanage doon po sa RPN 9 ngayon. So, TV5 today announces a new programming agreement with 9 Media Corporation to strengthen its reach and enhance weekend TV experience. The strategic partnership will see the integration of TV5's leading programs, PBA Season 48. So yung PBA po every weekends makikita na rin sa RPN 9. Kasi actually dito ako ngayon sa Araneta, marami pong nagrereklamo kasi tuwing weekend na games, 'di ba? Yung iba po hindi makapanood, yung iba siguro walang Channel 11 or kung ano man. So, mas malawak po dahil meron na siya sa CNN Philippines RPN 9.
aside from PBA, pati po yung number 1 noontime show na EAT, Eat Bulaga, into NMC's weekend programming starting January 6. So Mr. Guido Sabaliero, President and CEO of TV5, says the move is aligned with MVP's vision of making high quality content available and accessible to more Filipino households. Adding, this drives our commitment to constantly deliver the best content that Filipinos love to as many homes as possible. So ito po yung itong RPN 9 ay available po Channel 9 sa Manila, Cebu and Davao, Channel 5 sa Zamboanga, Channel 8 sa Bacolod at Channel 12 sa Baguio. So mas malawak po yung magiging reach ng EAT at ng PBA. Tingnan nyo talagang tali talaga yung dalawa, yung PBA tsaka yung Eat Bulaga, no? So available din siya dun sa Signal, Sky Cable, Destiny Cable, Cable Link. At this only goes to show po kung gaano ang manginasal, nagutom ako bigla. May manginasal na lumitaw. Napalawakin yung pong kanilang reach na tumaas po at tumaas, lumawak yung pong accessibility niya, mas marami pong nakanood. Kasi naging malaking reklamo yan. 'Di ba? Nagka-cover din ako ng PBA, nandito ako ngayon, 'di ba? Na hindi namin wala kaming Channel 11, mahina yung signal na Channel 11 sa amin, hindi namin mapanood ng maayos yung PBA. O at least po ngayon tuwing weekends, CNN Philippines, RPN 9, mas malawak po yung reach po niyan. Mas maraming makakapanood ng PBA po uli. So, of course, yun namang sa NMC, sa 9 Media, sila Boss RSA din naman yan. So, another partnership between RSA and MVP at maganda po yan para po sa lahat. And mayon, so umuwi yung pong Eat Bulaga. 'Di ba? Kasi nagsimula Channel 9, o tapos napunta Channel 2, ABS-CBN, napunta Channel 7, o tumagal dyan. Ngayon po, Channel 5. Parang lahat na umuwi na sa Tito Vic and Joey, no? Kasi, di ba, umalis sila sa RPN 9, ilang dekada, lumipas. At ayun, umalis naman sa kanila yung Tito Lungit Bulaga sa kadahilanan nga ng TPINC. Ngayon, lahat bumalik na po ang Eat Bulaga ang titulong Eat Bulaga sa TVJ. Ngayon, pati yung RPN 9 ay nagbabalik na rin. Lalong lalakas ang TVJ nito. Ay, malakas na nga, tapos lalo pang pinapalakas, di mangangamuti na naman yung kabila. At alam ko na naman na may sasabihin na naman yung mga pro-page ng GMA dyan. Sabihin na naman nila, ay, hindi nyo pala kaya yung GMA, nakikipag-collab pa kayo sa ibang network Okay, alam nyo. Utakan lang yan. Gamitin nyo kasi itong utak, huwag puro bunganga. Yung nahihirap sa inyo, katituloy ng tenga ko. Okay, tuloy natin. Channel 5 at 9. Dalawa na pong channel ang napapanood po ang Eat Bulaga. Starting January 6. So, yan po ang isa sa mga exciting na aabangan po natin. Yan po yung mga exciting na abangan po natin ngayon pagdating po sa PBA, sa TV5, sa RPN 9. So, hintay natin kung starting January, ito po ba ay Eat Bulaga na yung gagamitin or EAT muna tapos sa show muna gagamitin. So, yan pa po yung isa pa nating titignan kung ano po ang mangyayari kasi may mga reports na January 1 may bagong logo, may bagong theme song or parang variation ng theme song. So yan po ang mga things to look forward ngayong 2024 dyan po sa Eat Bulaga TV5. So yun guys, thank you very much po. Dito ko ngayon sa Araneta, nood po tayo. Sige, manood ka lang dyan, model. Huwag mo na kaming ngayain. Joke lang. Thank you, Model of Maynila, ha? Model of Maynila na dating Batanes ko, pero nakikita ko naman solid naman na siya sa Tito Vic and Joey ngayon. Kaya kalimutan na natin yun, no? So, lalong lalakas ang Tito Vic and Joey nito. Lalong mag-iiyakan ng kabila nito. Dahil biruin mo, may RPN 9 na. Iiyakan na naman sila nito. Siyempre, pag nag-iiyakan yan, doon kami tuwang-tuwa
O promise, wag nag-iyakan sila. Tungtuwa kami. Sabi mo, itong mga iyakin. Mga gatas-patas sa labi itong mga. Para may bagong Totoo sineto May may isa pa pong network na gustong makipagsanib puwersa sa TV5. Kaso hindi pa ho namin nilalabas kasi sa kadahilanan nga po mas ginugusto ho naming mabalita muna or sila muna mismo unang maglabas bago ho kami ng mga vlogger lamang. Mga vlogger na pulube. Ika nga ng kabila, mga vlogger daw kami na mga bayaran. Baka kayo yun. Baka kayo yun. Bali hindi ho kasi may naglalabas agad ng mga balita lalo't na hindi mas maganda yung mauna ang Tito Vic and Joey maglabas ng balita bago sa amin. Pero minsan nauuna pa ho kami. Or hindi pala. Minsan pag nalaman na ng Tito Vic and Joey siguro kahit hindi pa inilalabas sa kanilang social media platform, alam na rin namin ho yun. Para sa kalaman nyo lang naman. Hindi naman ho sa nagyayabang. Nga, may bali-balita na may isa pang network bukod po sa RPN na i-comment nyo nga dyan. Magpahula-hula time muna tayo. Comment nyo dyan kung anong network yung mga gustong makipag-collab or makipagsanib puwersa sa TV5 para sa Tito Vic and Joey. Siyempre sasabihin na naman ng kabila nito pero wala na tayong pakialam nun. Lagi naman mga bitter yung mga yun. Di lang kasi nila matalo-talo kaya todo galit na galit So gustong manakit ng mga yan sa kita ko sa nila, kada may good news sa Tito Vic and Joey, doon sila nang gagalait Doon sila asar na asar. Kasi hindi nila nagagawa Pero mo ba naman, sino makikipag-collab na network sa GMA kung ipapalabas lamang doon ay ang Colorum na noon time show? Sa mismong GMA nga, walang nanonood, ipapalabas pa doon. Hindi nga, 'di ba? Siyempre, network is business 'yan. So, business, hindi naman nagpapalugi kahit naman sinong negosyante, kaya tinawag na negosyante. Wala naman negosyante na nagsunog lang ng pera nila or ginawa lang sangkalan yung pera nila para lang maging maging alikabok, maging masunog lang. Siyempre hindi sila papayag noon, kaya nga businessman kaya nga business diba? So tingnan mo, halimbawa network, all TV, sige all TV. Ano ba yun yung kay Willie, all TV ba yun? Tama ba ako? Comment nyo nga dyan. Halimbawa all TV, makipagsanib puwersa sa GMA or isa Colorum na noon time show. Kung sakali man na mapanood pwede nang mapanood sa kanila. Halimbawa, Monday to Friday. Ganon. O mapapanood nyo rito yung Sabado-Linggo, mapapanood nyo rito ang Colorum Night Bulaga sa ganitong oras. So, sinong magkaka-interest na isang network na ultimong wala nanonood? Ultimong GMA na napakalaking followers, wala nga nanonood sa live, sa YouTube, Facebook, kung saan man. Ewan ko lang yung ratings na yan, kung paano nila nagagawa yan Pero labas na tayo, wala na akong pakialam dyan. Diba ako ngayon, isipin nyo, sino maglalakas loob? Wala. Hindi ka tulad sa Tito Vic and Joey. Sige, naka-air sa RPN9 at ito, may isa pang network na parating, diba? Alam naman nila na, talaga mas malaki pa baka nga mamaya, mas malaki pa yung kitain nila kahit isang beses lang sa isang linggo mapanood ng Tito Vic and Joey or ang EAT Bulaga sa kanilang network, di ba? Was okay yun, marami pang doon, marami silang kikitain, may talagang may sureball silang kikitain. Paano sa Colorum Night Bulaga? Kaya sa Colorum na noon time show, di ba? Wala nga. So yun, speaking of Colorum at speaking of Paolo Contis, nagparinig na naman. Ito na naman nga ba tayo? Ito sinasabi ko sa'yo, Paolo Ang tagal ko nang sinabi sa ito, tigil-tigilan mo na ito Ito hindi ko po alam kung 100% po itong totoo, pero kilala naman natin si Paolo Contis na gawain talaga to.
At ito po ay may 30 minutes ago lang na in-upload. At titignan ho natin kung ano yung sinabi dito ni Paulo Contis, mga Dabarkads. Naku po, Paulo, wag kang ano dyan, niyak. Totoo ayaw na nga kita ilagay sa thumbnail ko, gasgas na yung mukha mo. Halos simula nung bumalik ang Itbulaga, puro mukha mo na lang yung naka-thumbnail sa amin. Tapos ngayon, bumanat ka na naman, ha? Oh, walang sisyan, walang iyakan, ha? Ang kulit naman kasi nito ni Paulo. Banat pa ng banat. Okay, panoorin natin. Ayaw ma-play. Welcome back sa aking channel. Paulo Contis muling binanatan ang mga legendary trio sa live episode ng Itbulaga live Noontime pa daw, Show at nilinaw niya na wala ng karapatan sa titulo ang TVJ dahil sila na ang bagong host kahit nanalo na ang legendary trio sa nasabing titulo. Panuorin at pakinggan ang buong detalye. Bastos at mayabang ka, Paulo. Ito ang sigaw ng mga nanggagalaiti na mga netizens matapos nitong banatan muli sa live episode ng Itbulaga Noontime Show ang mga legendary trio na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Matatandaan na nanalo ang TVJ sa Itbulaga title matapos itong sang-ayunan ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHL, samantalang ang Tape Incorporated naman ay tinanggalan ng karapatan sa nasabing trademark. Pero para kay Paulo Contis ay hindi pa tapos ang laban at ipinagmalaki pa ni Paulo na bahagi na siya ng 44 years of journey ng Noontime Show bilang audience at celebrity guest. Naniniwala siya na walang individual ang nagmamay-ari ng Itbulaga at kung meron man ito ay ang Tape Inc. Banat ni Paulo, ang tanong, sino ba ang nagmamay-ari ng Itbulaga? Ang sagot, lahat po tayo kasi sa 44 years lahat po tayo ay naging bahagi nito. Sinagot din ni Paulo ang legendary trio na sina Tito Vic and Joey na nagsabing wala silang kontribusyon sa success ng show. Aniya, hindi po maiiwasan may mga magsasabi na wala kaming ambag dahil bago lamang po kami dito, pero ang mahalaga ay lahat naman ay ginagawa namin para ipagpatuloy ang pagbibigay ng saya at tulong sa inyo. Iginiit niya na hindi sila peke at malinis ang kanyang intensyon na tumulong sa mga tao. Hindi naman muli napigilan ng mga ilang Itbulaga hosts na maging emosyonal habang nakikinig sa pahayag ni Paulo, kahit na panalo na kasi ang TVJ sa nasabing trademark ay patuloy pa rin na iginigiit ni Paulo na sila ang may karapatan sa trademark. Sa ngayon ay naniniwala pa rin si Paulo Contis na hindi pa tapos ang laban, bagamat nanalo na ang TVJ sa nasabing trademark ay walang pagsuko na nararamdaman ng host, at hindi pa rin siya titigil na banatan ang mga legendary trio. Wala din daw siyang pakialam kahit sabihan pa siya ng kung ano-anong masasakit na salita. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking Leche, pati ako na prank mo, akala ko meron nga, hayop ka. Tingnan nga natin kung may latest sa bagong video niya eh. Oh. Visit na to, pati ako na prank mo. Bagong banat daw ni Paulo. Ayan na, inaamin ko kapag pag fake news ang binabalita ng nire-reactionan ko. Hindi ako katulad ng iba, yung sinasabi ng iba dyan na palagi na lang daw ako pa fake news. So doon, prank lang ata yun mga ka-Dabarkads yung sinabi na yun. Prank lang yun. So, hanap tayo ng iba dito. So, wala namang bago pala. Paano nangyari yun? Ano ba to? Ito, kailan lang to Bakit? Ano to? Pinagsigawan ba ni Paulo ulit yung Itbulaga? Ito, panoorin natin to. Mukhang bago lang to Tingnan natin dito. Wait lang mga ka-Dabarkads Ano ba to? Sinubukan laruin ng ito. Napanood ko na yan. Ito. May video rito ito. Joey De Leon hindi pa tapos kay Paulo Contis. Muling binanatan. Ano ba yung sinabi? Baka ito. Munta na lang talaga si Paulo, no?
Umamin ka rin, ha? Nanonood ko na to. Dito na lang tayo mga kadabarkad sa laro. Sa laro ng Tito Vic and Joey nung Christmas party nila. So at least magkaroon tayo ng good vibes. Nakakaumay na kasi pag puro Paolo Contis eh. Umay na ako sa mukha nun eh. Dito tayo sa palaro. Go! Jose! 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 Kita mo ha, sabi nila matatanda na daw yan, pero kung si Paolo at Isko palaruin mo eh, ewan ko na lang. Go! Jose! Jose! Papansin nyo mga kadabarkads, no? Ang sigla ng tatlo. Yan ba sinasabi ni Paolo Contis na mga matatanda na? Parang ang bilis pa umangat ng kamay eh. Parang kapag sinuntok ni Paolo Contis, parang kapag sinuntok ni Joey De Leon si Paolo Contis, hindi pa makakailag eh. Sabi nga dito, Sen, kung ano man yung ibinigay mo, hindi mo ba kalis na mo? Okay, Sen, kunin mo na. Ibigay mo kayo mga yan. Okay, Palabaw mo natin dito, Sen! Thank you very much. gusto ko na hindi lang mo. Kaya mo nanalo sa dalawa. Hindi ko pa napanood to eh. Hindi ko pa napanood to eh. Tama o baka dito? Hindi ka tahilikan lang mga tawag. Kalitan mo, mga nagsinisip. Ay, pasalamat ako mga si Grace kanina. Palapakan natin. Ay, ako ay nagpapasalamat dahil hindi na nagbigay yung business ko. Safe na. Tapos na. Okay. Well, Joey, wala tayo sa tayo ng Joey. Kaya si Macy, nagilan mo rin. Bakit? Magalit na naman yan, iwan. Importante manalo rin mo kahit na consolation kasi bigay mo sa libo. Bawi-bawi. Manalo, babangon nila. Okay, sabi nila ba nagbigay din ako? Okay, ito na. Here we go. Practice mo na. You will practice or? No practice mo. Okay, practice ha. Okay, ready? Go! Watch it! Tama naman ah. Kasi, Jose pala, manalo pala yung gano'n. Si Bossing talaga nanalo. Nako, sampal kay Paolo Contis to. Si Paolo Contis kaya pa yung ginagawa ng tatlo. Si Henyo Master, 77 years old. Si Tito Soto, 65 bata or 66. Di ko alam. Si Bossing Vic, nasa 60 plus. No? Pero tignan nyo, sigla pa oh. Paulo kaya, no? Halimbawa, yung edad ni Paulo, yung mga siguro mga 70 na, ano kaya itsura niya? Abangan ko yan. Mas matanda naman sa akin ng diamak si Paolo Contis eh. Pag naging ganon si Paolo 70, ako mga nasa 60 plus or 40 na or 50 pa lang ako noon. May kita ko pa yung pagtanda ni Paolo Contis. Doon ko ngayon siya tatanungin. So, panahon lang yan. Alam niyo kayo, mga kadabarkads, kapag may mga tao na nangaalipos na sa inyo, isa lang sabihin nyo, panahon lang yan. Oo, yung iba nga dyan eh, nung nakaraan eh, medyo inaano-ano ako, medyo may ginawang karumal-dumal sa akin. Tinata ko lang sa isip ko, panahon lang yan. Oo, ngayon, tignan nyo. Siya naman ngayon yung parang magiging, parang may ilalapit siya sa akin para, yung parang, may kailangan naman siya sa akin ngayon. So, sabi ko na nga ba, panahon lang. Oh, ganun lang yan. No? So, hindi na natin tatapusin mga kabiyaya.
Mga ka-Dabarkets, ang saya naman sana. Ba't hindi nyo kami in-invite? Kapal ng mukha no? Sino ka ba para invite? Hindi. Yun, so maya ano pa ba kung ibang panoorin natin dito? Na-prank tayo kanina tingnan natin kung ano pa ibang mga ito pala. Ay, hindi ko napanood to Hindi ko napapanood to sayang. Dito ko na lang kaya panoorin, no? Oo, wag na, hayaan mo na. Baka ano tayo sa tape INC pati. Nang i-strike pa naman ng tape INC. Anong tape INC? Tawag dito, anong tawag dito? Nang kaka-copyright sila. Yan talaga, pagkalaban. Hindi natin na. Ito na lang pala yung kay Meme Vice. Ito na lang pala pag-usapan natin. Ito sa pool dito si Paolo. Tingnan nyo, basahin lang natin. Saglit lang ito. Basahin natin mga Dabarkets. May kita nyo dyan sa screen. Sabi ni Vice Ganda, kung wala kang pera, huwag kang gumawa ng pamilya. Vice Ganda advice about having a family on each showtime goes viral. Kung gagawa ka ng pamilya, kung wala kang pera, huwag kang gumawa ng pamilya. Sorry, this opinion might offend other people. Pero yun talaga, kung wala kang pera, huwag kang gumawa ng pamilya. Dahil kawawa lalo na yung may iluluwal kang batang hindi mo mapapakain ng maayos, diba? Naku po, Paolo, Paolo Contis, yung about naman kay Paolo, nandun naman tayo sa point na may pera talaga. Kaso, hindi nga lang talaga nagbibigay. Kaya nga tinawag na no sustento boy alam nyo dito kasi sa Pilipinas talaga. Maraming nag-agree sa sinabi ni Vice Ganda. Alam nyo, ito sa lahat ng sinabi ni Vice Ganda, dito siya tumama. Totoo naman kasi talaga. Pero depende, kasi biruin nyo kung mag-aanak ka, wala ka namang sapat na trabaho, wala kang pagpaanak, pagpa-ultrasound, wala kang ganun. Paano nga naman? Siyempre, pera gagamitin mo dun. Kaya may point din si Vice Ganda. Ngayon, malaking sampal yan kay Paolo Contis. Ang pinakamasakit pa doon, may pera na nga si Paolo Contis, hindi pa siya nagsusustento. Kaya ang sakit talaga. Ito kasi sinabi ni Vice, kung wala kang pera, huwag kang gumawa ng pamilya. Paano naman may mabice na katulad niya ni Paolo Contis, mapera. Pero gumawa ng pamilya, mapera siya. So may karapatan, 'di ba? Pero hindi naman siya nagsusustento. So anong tawag doon? Tama na yan. Baka argumentado sa galit yung kabila So yung mga Dabarkets, mga kabiyaya, mga ikukomento nyo dito sa napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palaging. God bless and peace and love. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Ba